Magandang araw po muli sa inyo. Sa pagkakataong ito, pag-usapan po natin yung naging pahayag ng ating Presidente BBM tungkol sa nagaganap na mga pangyayaring korupsyon sa flood control at ano na ba ang kalagayan, nasa na ba yung mga pinapahabol ng Presidente at nasa na ba ang ano na ba ang estado ng investigasyon. May nilabas po siyang pahayag at sana po ipakinggan natin. Tingnan natin ito. Laban sa mga bank account, ari-arian at sasakyang panghimpapawid na may kaugnayan sa mga anomalyang flood control project na iniimbestigahan ngayon ng gobyerno. Sakop ng freeze order ang mga account at ari-arian ng Silver Wolves Construction Corporation at Skyyard Aviation Corporation, pati na rin ang mga personal account at asset ng mga individual na nasangkot sa investigasyon. Kabilang ay si Congressman Eric Yap at LP Yap. May mahigit 16 billion na ang pumasok sa mga transaksyon ng Silver Wolves mula 2022 hanggang 2025. Ang karamihan ay may kaugnayan sa mga flood control project ng DPWH. Kabuuang 280 bank account ang na-freeze, 22 insurance policy, 3 securities account, at 8 sasakyang panghimpapawid, kabilang ang mga eroplano at helicopter na konektado sa Skyyard Aviation. Kailangan natin ang mga freeze order na ito para hindi maibenta ang mga ari-arian at para maibalik natin sa ating mga kababayan ang bawat pisong pinaghihinalaang tinakaw. Meron din 8 taga-DPWH sa Davao Occidental na nagpadala na ng sulat na sila ay magsusurrender sa NBI dahil sa hinaharap nilang mga kaso. Inaasahan na rin nating lalabas ang warrant of arrest na ni Sara Diskaya itong linggong ito at hindi na rin magtatagal ang pag-aresto sa kanya. Papatuloy ang investigasyon, papatuloy ang pagpapanagot at titiyakin ng pamahalaan ng pera ng bayan ay may babalik sa taong bayan. Yan napakinggan natin si Presidente BBM. Alam niyo, bilib na bilib ako sa ginagawa ni Presidente BBM na pagpupursige para mapanagot ang mga dapat managot sa mga nangyayaring nakawan na ngayon ay natutuklasan nila yung mga ghost projects na mga ginawa daw di umano noong panahong 2022 pero hindi naman pala totoo, wala naman palang ganung project pero nailabas ang pondo, naibaba, nagastos, ay pamigay kung kani-kanino. Ngayon inahabol natin yan at ngayon nga si Presidente BBM ay nagpahayag at finreeze na nga, nagkaroon na po ng freeze order hindi lamang po sa na lagi natin naririnig ng mga pangalan na mga iniimbestigahan, kundi maging ang ilang mga kongresista tulad nga ni Eric at Edvic Yap, na sila at ay may connection sa Silver Woods Construction Corporation na nakatanggap di umano ng at least 16 billion pesos worth of mga proyekto noong 2022. Tapos isa pa yung Skyyard Aviation, Ano po ba yung mga kasama sa mga police order? Kasama po doon ay 280 bank accounts, 22 insurance policy, may mga insurance policy pa 3 security accounts, at 8 aircraft, mga aeroplano siguro to, chopper o di ba? Kung ano-ano to. Matindi tong mga taong to. Nakakapagpondo sila ng gano'n habang mga taong bayan pinagkakasya nila sa 500 pesos na pang Noche Buena di umano. Pero sila sobra-sobra, yan, kitang-kita natin yung inisyatibo ni Presidente na mapanagot ang mga taong ito. At ito nga si Diskaya, inaantay na ang warrant of arrest. Pero kanina lamang si Diskaya mismo, si Sara, ay pumunta na mismo sa NBI at ipinesentan na ang kanyang sarili bagamat hindi pa siya binababaan ng warrant of arrest. Sa pangyayaring yan, ang tingin natin dyan, mananatili siya doon at sa pag dumabas na yung warrant of arrest, magre-release na lamang ng kaukulang papel ang PNP para dalhin sa DOJ na nasa kanila na si Sara Diskaya. Napakagandang kooperasyon naman yon sa panig ng mga Diskaya.
hindi na sila nagtago pa, hindi na sila nagpahirap pa. Talagang hindi katulad ng iba, tago ng tago, no? Atapang atao. Tago ng tao, tago ng tago. Panay banat sa gobyerno, pero kapag imbestigahan dahil ang dami nilang mga katarantaduang kinasangkutan, para mapatunayan nilang hindi sila bahagi, hindi sila sangkot, wala silang pananagutan, ayaw naman humarap, panay tago. Hindi katulad dito sa Diskaya, kahit paano, ayan na, ipinresenta ang kanyang sarili. Bagamat wala pa yung warrant of arrest, advance mag-isip, malinaw lang dito na meron siya kooperasyon. Wala siyang intensyong takasan ang kinakaharap niya ngayon. Napakaganda itong, alam mo, napakalaki yun ito. Dahil yung freeze order na to, hindi lamang po sa isang account, 280 accounts. Kung sino-sino yan, kung ano-anong kumpanya yan, at kung sino-sino mga sangkot, yan po, matutuklasan nun natin yan kapag nagsunod-sunod na yung pagbukas ng mga investigasyon, ng mga makakuha na ng mga ebidensya o kaya naman mga impormasyon. Baging yun nga, nadagdag na nga si Congressman Yap. At kanina nga alam natin na may nabanggit si Ombudsman Remulla na marami daw sa Pasko na sa kulungan na magpapasko. Kabilang na nga dyan yung inaasahang sasampahan ng kaso o di ko alam kung warrant of arrest ang ilalabas agad dyan kaila dating Senador Bong Revilla, kasi may lumabas din po niyang dati niyang senior aide siguro ito, basta nagtrabaho sa kanya na matagal, inamin na talagang tumatanggap ng kickback ito si Bong Revilla. Sila na naman ni Jinggoy Estrada ang sangkot sa PDAP scam, sila rin yung sangkot dun pero ayan, nandiyan na naman sila. At ang taong bayan, panay boto pa rin sa mga taong kaduda-duda ang intention sa bayan. Hanggat hindi po natututo taong bayan, pare-parehong problema ang ating kakaharapin. Kaya dapat ang taong bayan matuto na. Huwag basta boto ng boto. Ganun din, kung magkakaroon ng pangilang batas, kaya nga yung mga batas na pinapasulong ng presidente ay napakahalaga. Kung magkakapangal ang mga yon, may patutupad at may implementasyong maayos, sigurado mababawasan sakit ng ulo ng mga susunod na henerasyon, dahil kung mahihigpitan at mababawasan ang mga hindi lang basta korupsyon, kundi ang mga taong hindi dapat nakapwesto doon sa pwesto nila ngayon. Napakahalaga na maibalik ang bawat piso sa mamamayan, gaya na sabi ni Presidente BBM, para magmanumbalik din ang tiwala ng taong bayan sa kaseryosohan ng Pangulo, ng administrasyon para labanan ang anumang anomalya, ang korupsyon sa gobyerno. Napakaganda at napakalaking bagay na maibalik ang tiwala ng taong bayan sa gobyerno, kasi yan hindi lang basta magre-reflect sa moralidad nating mga Pilipino, magre-reflect din yan sa international community na ang ating bansa ay stable, maganda at may pagkakaisa. Mas dadami investors natin. Marami pong epekto yan. Napakadaming epekto niyan kung nakasuporta ang taong bayan sa gobyerno na ngayon may hirap gawin, dahil kitang-kita ho natin kung paano ginagawa sa atin ng mga ilang mga nakapwesto. Pero kapag yan nilagyan na ng pangilang batas at talagang dahil nga desidido ang ating presidente, yun ang basa natin sa kanya, desidido siyang panagutin ng mga dapat managot at desididong ipasa ang mga panukalang batas na hindi naman pinapansin noon at binabaliwala, katulad na lang ng anti-political dynasty law at kung ano-ano pa, ICI, gustong gawing permanent, para magkaroon ng independent body na mag-iimbestiga, bagamat may ombudsman. Pero napakalaking ganda na meron tayong suporta. Napakagandang mga pangyayari ngayon para makita sino-sino at malaman magkano ang mga nakuha, magkano dapat ibalik, yung restitution na sinasabi nila na kinukontra ng mga Diskaya, dahil hindi nila, ang pananaw nila, wala silang ninakaw, bakit sila magbabalik, di ba? Kaya may investigasyon para maintindihan ano-ano ang dapat maintindihan ng taong bayan. Number one, kasi kailangan talaga, gaya na sabi ko, maibalik ang tiwala ng taong bayan. Number two, makasulong tayo mula rito, makapagsimula ang bagong Pilipinas sa isang estado na tayo ay tiwala sa gobyerno, para mapakita sa international community na may maayos kaayusan, may kaayusan, may katinuan ang gobyerno
ng Pilipinas para naman ang mga investors hindi matakot na lumapit. Magagaling ang mga Pilipino. Hindi ibig sabihin ng ilang magnanakaw sa gobyerno ay kabuuan yun ng bawat Pilipino, di ba? Kaya sana tulungan natin na mapanagot ang mga dapat mapanagot, bantayan natin ito, suportahan ng gobyerno para magtuloy-tuloy ang mga ginagawang hakbang at magtuloy-tuloy ang pagpupush ni Presidente BBM na hindi lang basta mapanagot, kundi magkaroon tayo ng mas siguradong kinabukasan sa pamamagitan ng mga batas na pinariority niya para maisa batas, mga panukalang batas na pinariority niya para maipasa. Yan. Hanggang dito po muna. Maraming salamat po. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, mag-share at mag-like at mag-comment. Maraming salamat po sa inyo.